kay Rafi Tulfo naman, tulad yan ang sabi ni Sir Matt Ordonez, na parang kino-question niya na wala pa naman na ipasang batas. Ano ba ibig mo sabihin na ipasa o na ipasa? Kasi kung naipasa, marami. Yun na nagpapatunay na hindi natutulog sa pansitan. Naging batas. Yung kasing naipasa na kasi, kailangan pa ng hearing, botohan, taon yan. So wag mong i-expect na si Rafi Tulfo makapagpasa ng batas, na makapasa talaga, ng term niya. Pwedeng makapasa next term niya, hindi ganun kadali magpasa kasi ng batas. So ang point ko doon, may idea siya, nakakapagtrabaho siya, nakakapagpasa siya ng batas, considering the first time lang niya. So hindi siya house show na kandidato, hindi siya house show na politician. Hindi ba mas mabuti na mag-re-election for senator para dalawang termino bilang senador para makatapos siya yung mga pinasa niya na bill pa lang para pwedeng ipakita na batas, di ba? Hindi ba mas maganda ganito? Yung mga pinasa niyang bill at naging presidente siya ang mag-approve. Hindi ba mas maganda yon? Hindi. Kasi wala pa siyang record eh. Kasi madali magsulat ng bill. Mas madali mag-pass ng bill at kung maraming beses siya na reject, that means the basic skill of a politician, which is coalition building, gathering allies, bridging divides, is null and void. Because if you're a singular politician, you won't be able to unite the executive department, much less the country. An executive department or cabinet is comprised of multiple people from different allies. If you can't do that in the Senate, what makes you think you can do that as president? What do you mean different allies? Ibig mo sabihin? Yung secretary ng education, secretary of... Pumipili siya, naka-appoint siya ng mga secretary. Kung wala naman, wala siyang allies o mga kaibigan, kaalyado, wala siyang kabinete, di ba? Ang sinasabi... Teka. Okay, kaya ako tinatanong, anong ibig mo sabihin na allies, yung mga kakampi niya ngayon sa Senado? Meron siya. Yung mga... Meron, kilala ko. Actually, si Trillanes, si Trillanes, isa yan sa best friend ni Rafi Tulfo. Hindi natin alam yun. Sila na nagtatakbo, di ba? Well, I think ang sinasabi ni Melo is... Ito pa, sa hindi nakakaalam, si Trillanes, pilit niyang pinatatakbo si Rafi Tulfo. Isa sa kumukumbinsi kay Rafi Tulfo ay si Trillanes. Magkaibigan yan. Actually, ito isasabihin ko na lang dito. Nagkaroon ng deal si Rafi Tulfo at Trillanes. Nagpaalam, ito alam naman ni Trillanes yan, nanonood ako ng man. Nagpaalam si Trillanes na ipapasurveillance, ipapa-check, background check si Rafi Tulfo. Kung meron siyang ginawang corruption, pumayag si Rafi Tulfo. Meron naman nakita si Trillanes, pero hindi naman sapat para hindi siya tumakbong presidente. Pero hindi corruption, alam ko yun. Alam ko yun. Kung sabihin kay Matt, baka mawala yung yung respeto titira. Nakikita kasi natin yung surface lang eh. Hindi natin nakikita kung sino yung mga kainuman ni Rafi Tulfo, kakuntuhan niya, at yung mga nai-invite niya during kapag pumupunta ako. Nagugulat ako yan. Hindi, kaibigan natin yan. Saan ka pumunta, Melo? Hindi sa Chicago, sarado. Actually, yung sinasabi ko, sa fronta, hindi masyadong dumidikit si Tulfo doon sa mga senador, pero behind the scenes, kaibigan niya yan, lahat yung mga yan. Melo, ang tinatanong kasi dito ni Prof. Matt, kung may political will ba? Of course, meron. Kasi ito mo si Marcos, di ba? Ano yung tanong mo eh? Kumbaga yung tanong mo is lahat ng tatanungin mo kung may political will, lahat sasagot. Ultimo si Willie Revillame, meron. Pero yan, nakikita yan sa gawa. Oo nga, no? Nakikita mo yung gawa. Hindi, pero ang sinasabi kasi ni Prof. Matt, sige, magiging presidente ka, bakit? May John Vic Remulla ka ba? Meron ka Alam mo, di ba? Ito ay isa pa. Sagutin ko yan. Alam mo ba, nung nagkausap kami, kasi alam mo, pag medyo tipsy-tipsy na, di ba? Tipsy kayo to! Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sige. Ang sabi niya sa akin, Melo, halimbawa lang na ako ay manalong presidente. Sa lahat ng mga sensitive na posisyon,
hindi ako maglalagay ng kaibigan. Dahil pagka nagkamali, sibak ka agad. Yun ang sabi niya. So nakikita mo yung technocrats political ang will ng ilalagay tao niya. ngayon. Hindi lumalabas sa media yan. Kasi sabi niya, may mga tulad ng custom, BIR, yung mga pro niyan sa nakawan eh. Kapag gumawa ng katarantaduhan yung isa dyan, gusto niya sibaking ka agad. Pero kapag kaibigan mo yan, mahihiya ka. Tignan mo ang pinagagawa ng mga umupong presidente. Ang matataas na posisyon, mga perang posisyon, ang ina-appoint, mga kaibigan. Walang Rimuya. Taray mo, balat ng mga Rimuya, boy. Ayan, si Rimulya, isa pa yan, ipapogi. Okay. Wala na magagawang ano yan siya, kundi magpapogi lang sa social media. Yan ang ayaw ni Rafi Tulfo. Kaya sabi niya, kapag ako nanalo bilang presidente, hindi ako mag-a-appoint ng kaibigan. Okay, Para pasagutin natin si Prof. Matt, ano masasabi mo? So hindi ka magpapa-appoint, Melo? Wala kang seat sa cabinet? Ay, hindi. Actually, may mga mga mabababa, pero sabi ko, vlogger lang. Alam mo, nakita ko kung gaano kalaki ang tukso sa pagiging politician. Kasi, ang pera dumarating eh. Nakikita ko eh. O, Melo, si ganito, nag-ano ng meeting sa akin, hindi ko sinipot. Sabi niya ganon. O, si ganyan, nag-ano sa akin, hindi ako sumipot. Bakit makikipag-meeting sa iyo yung ganito? Ba't makikipag-meeting sa iyo yung ganyan? Ibig sabihin, lalo na siya pag bumira siya sa Senado, talagang mapapangiwi yung titirahin niya sa Senado. Kasi ang salita ni Rafi Tulfo, hindi basta salita lang, may laman yun. Ginagalang yun at nire-respeto yun, hindi katulad ng ibang senador. No, siya, kapag gusto makipagkita sa kanya, hindi nakikipagkita. Tulad ng mga nila Bernardo, pinakilala sa kanya yan eh. Pero hindi siya nakipagkita sa mga yan. Kaya kita mo, wala siyang issue ng flood control. Lumapit sa kanya yung mga yan, pero ayaw niya. Hiwas siya sa corruption. Tol, Prof. Matt, pag nagsalita yan, kapani-paniwala kasi he knows Rafi Tulfo personally. Oh, we're not kidding here, ha? Sige, kung ang batehan natin ay kung anong sinasabi nila habang nasa inuman, sige. Pero ang politika ay hindi tungkol sa inuman. Tungkol Yes, po ito correct. sa kung anong ginagawa sa pampubliko, ang serbisyong That's true. pampubliko. Anong nagawa niya para sa mga taong bayan, hindi habang nag-iinuman. Kasi kahit sino man, kung sino magaling magsalita habang nasa inuman, wow. Yes, Game. correct. Malamang. Correct. Pwede siya manalo, sige. Pero kaya ba niyang mailabas yung usapan nila habang nasa inuman sa publiko? Kasi ang Ito, politika ay bigyan kita tungkol ng sa sample. public space. Yan, Bigyan sample, mo sample. Sample, sabi mo, ano ang nagawa ni Rafi Tulfo? Isa sa nagawa niya, natanda mo yung lumubog na barko? Sa Zamboanga ba yun? Di ba Anong hindi ginawa niya? nagbabayad ng ano yun, ng insurance yun sa mga namatay? Minura-mura niya yun. Ano nangyari? Gustong makipag-usap sa kanya. Anong sabi niya? Hindi, ayoko makipag-usap sa inyo. Wala tayong dapat pag-usapan. Bayaran nyo yung mga namatay. Ano na ngayon nangyari? Di ba nagbayad na? Tanggalin mo si Rafi Tulfo. Idadaan sa kaso yun. Aabuti ng ilang taon yun. Sa RTIA, ilan ang na-resolve niya doon? Huwag mo natin sabihin na puro kabit-kabitan lang yan. Hindi. May mga politician na involved doon. May mga pulis na involved doon. So, hindi ba natin nakikita yung ganun bagay? Hindi. Hindi. Yun ang problema. Namimili tayo ng titignan natin. Namimili tayo ng taong papaniwalaan natin. Pero in reality, dapat natin i-consider yung mga gawa ng isang tao. Parang ganito lang yan eh. Galit ka kay Rafi Tulfo. Bakit? Hindi nila alam kung bakit eh. Kasi threat sa kanila yon, threat sa sinusuportahan nila yon. Halimbawa, mga DDS. Yung mga DDS na yan, numero unong pumipira sa RTIA yan eh. Pero ganun sila kay Rafi Tulfo. Bakit? Kasi nasasagasaan yung puon nila. Si Sara. At alam nila na kayang talunin ni Rafi Tulfo si Sara. Partida yan, lumalabas sa survey si Rafi Tulfo, nagda number 2. Hindi nga nag-announce, ayaw nga tumakbo. Respond? Prof? Masya ka ba? Ganyan talaga yan. Well, Hindi, kaya. basta yan.
I mean, here's the kung basehan natin kung if we're gonna base based on what you're saying, then go ahead. No, but again, the world is not based on speeches. You know, we need to look at the data. The data is votes. The data is policies. The data is laws being passed. And so far, he's going down in the surveys. You haven't told me a single law that he has passed na naging batas. Filed is different from... Sige. Meron. Yung Magna Carta for Seafarer. Kita mo. Hindi mo alam yung mga bagay na yan kasi hindi mo nire-research. Ngayon tatanungin mo ano yung batas na naipasa niya. Magna Carta for Seafarer. Magna Carta for Seafarers. Damo hindi mo alam. Ngayon yung sinasabi ko. So Mga nagagalit we kira can tulad na hindi have Well, a actually- presidential Well, campaign based on one law. Yeah. Well, to be fair, Yeah. merong ano, let me just chime in on this. May mga batas naman talaga na nagawa at tinatrabaho si Raffy Tulfo. And we can check it dun sa mga priority bills sa Senado, and makikita naman dun. And also a lot of things can be said about his style nung pagiging minsan bombastic sa pagdating sa mga Senate hearings. And to a lot of Filipinos, yung image niya sa RTIA, whether it's a real case involving talagang mga corruption and abuse sa gobyerno or simpleng away magjowa, 'di ba? So, yung mga nagba-viral, syempre I think pantay lang and I think that's still weight dun sa pangalan ni Raffy Tulfo pagdating sa not just in notoriety, kasi it's also it's also a show of his character to handle leadership. But of course, iba kasi yung it's still valid to parang hindi naman doubt siguro or question his ability to lead the presidency. But of course, the thing is, sino ang pwedeng tumalo kay Sara? 'Di ba? So ano 'yon, isang factor talaga 'yon. So kung ayaw mo kay Raffy Tulfo, sino ang ilalaban mo kay Sara?